Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang mayamang mag-asawa na nasira ang pagsasama dahil natakot na mawala ang lahat sa kanya. Bago ko ituloy ang kwento, huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa mga bagong Tagalog true crime stories. Si Peter Chadwick ay ipinanganak sa England sa isang mayamang pamilya. Siya ay lumaki sa komportable at masaganang buhay. Ang kanyang ama ay isang matagumpay na negosyante at kumikita ng milyon-milyon kada taon. Kaya naman pinag-aral si Peter sa mga pinakamahusay na eskwelahan mula pagkabata. Siya ay nag-aral sa mga prestihiyosong paaralan at nakatanggap ng magandang pundasyon sa edukasyon. Nang maging teenager si Peter, lumipat ang kanyang pamilya sa US. Nanirahan sila sa Pennsylvania. Nag-aral siya ng high school sa Bryn Mawr at pagkatapos nagpatuloy si Peter sa kolehiyo sa Arizona State University. Sa panahong ito nakilala niya si Ki Chu Lim na mas kilala sa kanyang palayaw na QC. Si QC ay galing din sa isang mayamang pamilya sa Malaysia. Kilala ang kanyang pamilya sa negosyo, sa katunayan ang nakababatang kapatid niya ay isang kilalang negosyante na nagmamay-ari ng pinakamalaking pabrika ng latex gloves sa bansa nila. Sa kabila ng kanilang magkaibang personalidad, agad na nag-click sina Peter at QC. Habang si Peter ay tahimik at mahiyain, si QC naman ay palakaibigan at matalino. Ang kanilang mga pagkakaiba ang nagustuhan nila sa isa't isa at patuloy silang nag-date sa kanilang mga taon sa kolehiyo. Inilarawan ng mga kakilala ni Peter na siya ay mahirap pakisamahan. Si QC naman ay kilala sa kanyang charismatic at masayahing personalidad. Siya ang buhay ng party at palaging nagpapatawa sa mga tao sa paligid niya. Ang kanyang talino kasama ng kanyang magiliw na personalidad ang naging dahilan kung bakit ang mga tao ay kusang lumalapit sa kanya. Kalaunan nagpakasal sina Peter at QC at nanirahan sa Newport Beach, California. Ang magandang lokasyong ito ay tahanan ng mga milyonaryo at makikita ang mga mararangyang mansion sa lugar. Ang bagong mag-asawa ay agad naka-adjust sa lugar, nagmamaneho ng mga magagarang kotse at nagsusuot ng mga designer clothes. Namuhay sila sa yaman at napapaligiran ng mga taong tulad nila. Sa mga nagdaang taon, sina QC at Peter ay nabiyayaan ng 3 anak na lalaki. Habang minamanage ni Peter ang mga ari-arian ng kanyang ama, madalas siyang nasa bahay, habang si QC naman ang nag-aalaga sa kanilang lumalaking pamilya. Bilang isang dedikado at masigasig na magulang, sinigurado ni QC na ang kanilang 3 anak ay nagkaroon ng pinakamagandang buhay na kanilang maibibigay. Naniwala siya sa kahalagahan ng isang maayos na edukasyon at pinapaalala sa kanila na mag-aral na mabuti upang makamit ang mataas na grado. Bukod pa rito, hinikayat niya silang lumahok sa mga extracurricular activities sa sports upang maturuan sila ng halaga ng pakikisama, pagtutulungan at kalusugan sa pangangatawan. Ang mga Chadwick ay nanatiling pribado at tahimik. Mas pinili nilang panatilihin ang kanilang privacy at ituon ang atensyon sa kanilang pamilya at malapit na mga kamag-anak. Alam ng lahat na sina QC at Peter ang sumusundo sa kanilang mga anak sa bus stop araw-araw. Ngunit noong October 10, 2012, nang bumaba ang 2 mas batang mga anak nila Peter, inaasahan ng school bus driver na andoon ang isa sa kanilang mga magulang. Ngunit ni isang magulang ng 2 bata ay wala doon. Isa sa mga kapitbahay nila Peter at QC ang nakakita sa mga bata na nakatayo lamang sa bus stop pasado 4:00 ng hapon. Dito ay may hinala na silang may mali dahil hindi iiwanan ni QC at Peter ang mga bata na mag-isa. Kaya't nagkusa silang sunduin ng mga bata at iuwi sa kanilang bahay. Ngunit pagdating sa pinto ng bahay ng mga Chadwicks ay walang sumagot sa kanilang pagkatok. Bagamat napansin nilang wala ang kotse ni Peter ay ando naman ang sasakyan ni QC. Napansin din ng kapitbahay ang ilang mga package sa pinto na nagpapahiwatig na walang tao sa bahay buong araw. Dahil stay-at-home parent si QC at nagtatrabaho mula sa bahay si Peter, dapat ay may isang tao na naroroon upang kunin ang mga deliveries. Ngunit tila walang tao sa bahay. Ang kapitbahay ay lalong nag-alala at nagdesisyon na kumilos.
Dinala niya ang mga anak nila QC at Peter pabalik sa kanyang bahay at tumawag ng pulis upang humiling ng welfare check sa tahanan ng mga Chadwick. Dumating ang mga pulis na nag-imbestiga sa pagkawala ni na QC at Peter sa bahay nila sa Newport Beach. Sinuri nila ng mabuti ang labas ng tahanan. Napansin nilang walang palatandaan ng persadong pagpasok. Nang pumasok sila sa bahay, nakita ng mga pulis ang sala na mukhang maayos at malinis. Ang carpet ay may mga malinaw na bakas ng vacuum cleaner na nagpapahiwatig na ito ay kalilinis lamang. Habang naglalakad sa loob ng bahay, nakita nila na puno ito ng mga litrato ng pamilya na nagpapakita ng isang karaniwang masayang pamilya. Pagdating sa kusina, napansin ng pulisya na may nilulutong pagkain na naiwan na hindi natapos, na para bang ang taong nagluluto ay biglang umalis o nawala. Dahil ang mga kagamitan at sangkap ay nakakalat pa, nagpatuloy ang mga detective na umakyat sa taas ng bahay. Nang pumasok sila sa kwarto ni na QC at Peter, nakita ng mga pulis ang mga palatandaan ng karahasan. Ang pamuna sa sahig ng banyo ay nakatambak sa sulok. May basag na florera sa gilid ng bathtub at nakita ding may mga bahid ng dugo. Ang pagtuklas na ito ang nagtulak sa mga opisyal na ideklara ang tahanan bilang isang crime scene at agad na tumawag ng crime scene investigators. Sa patuloy na investigasyon, nakita nilang may isang safe sa kwarto ng mag-asawa na nakabukas na at walang laman. Kaya't naisip ng mga pulis na baka pagnanakaw ang naging motibo sa krimen. Lalong tumindi ang kanilang hinala hinggil sa kinaroroonan ng mag-asawa. Nagsagawa sila ng masusing paghahanap sa mga ospital at istasyon ng pulisya. Naghanap din sila sa morgue, baka may nakakita o tumugma sa paglalarawan ng mag-asawa. Ngunit ang kanilang pagsisikap ay hindi nagbunga, na lalong nagpaalala sa pulisya tungkol sa kapalaran ni na QC at Peter. Noong October 11, 2012, ang San Diego Police Department ay nakatanggap ng isang nakakabahalang tawag mula kay Peter Chadwick. Sinabi niyang tumatawag siya mula sa isang istasyon ng gasolina ng Arco na humigit kumulang 100 milya mula sa Newport Beach. Sa tawag ay nagpakita si Peter ng kakaibang paggalaw at magulong pananalita. Ayon kay Peter, noong October 10 ay kumuha siya ng isang lalaki na nagngangalang Juan upang ipaestima kung magkano ang magagastos para ipapintura ang kanyang bahay. Dagdag ni Peter na nakilala niya si Juan sa isang apartment complex na kanyang minamanage. Habang si Juan ay umakyat sa taas upang suriin ang mga dingding sa pagpipinta, si Peter naman ay nanatili sa baba upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa computer. Habang abala sa kanyang trabaho ay biglang narinig ni Peter na sinigaw ng kanyang asawang si QC ang kanyang pangalan mula sa master's bedroom sa itaas. Agad siyang umakyat at nakitang nakalubog ang ulo ni QC sa tubig at sinasakal ni Juan. Nataranta at natakot si Peter na sinubukang pigilan si Juan, ngunit si Juan ay naglabas ng patalim at sandaling natigilan si Peter. Kaya't nagpatuloy ang pag-atake kay QC. Sinabi ni Juan nagtalo sila ng kanyang misis, pero patay na si QC nung sinabi niya ito. Pinilit at inutusan daw siya ni Juan na balutin ang katawan ng kumot at pagkatapos ay pareho nilang pinasok ang katawan ni QC sa likod ng kotse ni Peter. Pinilit daw siya ni Juan na mag-ikot-ikot sa Southern California habang nasa likurang upuan ang katawan ni QC. Ayon pa kay Peter, ipinatabi siya ng isang patrol officer ng California Highway Patrol. Ngunit pinabayaan ding magpatuloy sa pagmamaneho. Sinabi ni Peter na nagmaneho siya kasama ni Juan at QC hanggang sa malapit na sila sa hangganan ng Mexico sa may istasyon ng gasolina. Sa gas station na ito, tinawagan ni Juan ang kanyang kaibigang nagngangalang Chi. Pagdating ni Chi ay isinakay nila ang bangkay ni QC sa daladalang van at tumakas na. Iniwan nila si Peter sa gasolinahan. Habang nakikipag-usap sa 911, sabi ni Peter na naniniwala siyang si Juan at Chi ay patungo sa direksyon ng Mexico kung saan binalak nilang putulin at itapon ang katawan ni QC. Nakita ng mga pulis si Peter Chadwick sa gas station ng Arco at dinala sila sa istasyon ng pulisya para sa isang panayam. Sa panahon ng panayam, ang mga investigador ay may napansing ilang mahalagang detalye. Una ay puno ng mga galos at sugat ang buong katawan ni Peter na nagpapahiwatig na may naganap na pag-aaway.
Bukod pa rito, napansin ng mga pulis ang isang marka ng kagat ng tao sa braso ni Peter na lalong nanghinala sa kanyang kwento. Nang tanungin tungkol sa mga pangyayari sa pagkawala ng kanyang asawa, ay walang ipinakitang emosyon si Peter. Itong kawalan ng emosyon ay dumagdag pa sa hinala ng pulisya. Hindi rin nagpakita ng pagmamalasakit si Peter sa kanyang mga anak. Sa buong panayam ay hindi man lang siya nagtanong tungkol sa kanila o nagpahayag ng pag-aalala para sa kanilang kaligtasan o kapakanan. Habang nasa kustodiya ng pulisya si Peter, ang mga investigador ay bumalik sa bahay ng mga Chadwick upang ipagpatuloy ang kanilang pagsusuri. Sa kanilang pagbalik ay napansin nilang bagong pintura ang mga dingding ng bahay. Ang pagtuklas ay naging palaisipan sa mga pulis dahil sumasalungat ito sa kwento ni Peter na kamakailan lamang ay kinuha niya si Juan para sa pagpipintura. Bakit siya kukuha ng isang tao upang mag-estima kung magkano magagastos sa pagpipintura kung kakapintura lang pala ng bahay? Ang hindi pagtutugma na ito ay nagdulot ng higit pang pagdududa sa kwento ni Peter at pagpapasyang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng ebidensya upang patunayan ang kanyang mga pahayag. Ang pamilya Chadwick ay nanirahan sa isang gated community na may guardhouse at video surveillance na nagbigay sa mga pulis ng mahalagang footage. Sa video mula October 10 bandang 1:30 ng hapon, nakita ng detective ang SUV ni Peter na umalis sa lugar. Gayunpaman hindi nila matukoy kung nasa loob din ng sasakyan si Juan o ang katawan ni QC. Sa karagdagang investigasyon ay nakita pa ang ibang video footage ng sasakyan ni Peter na dumadaan sa isang toll booth sa freeway. Ipinapakita ng footage na iisa lang ang tao sa loob ng sasakyan. Ang pagkakaibang ito sa orihinal na kwento ni Peter ay nagdulot ng hinala sa mga investigador. Pagkatapos ay kinausap ng mga detective ang California Highway Patrol Officer na tumigil kay Peter noong October 10. Kinumpirma ng opisyal na ito na si Peter lang ang nasa loob ng sasakyan. Natuklasan din ng mga detective ang isang sulat na ginawa ni QC na nagsasabing may nakita siyang nakakagambalang mga computer searches ni Peter sa Google. Nakita niya na nag-search si Peter tungkol sa kung papaano mag-torture. Nang suriin ng pulisya ang mga medical records ni QC, natuklasan nila na kamakailan lamang siya ay na-diagnose na may sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Kalaunan ay natuklasan na si Peter pala ay nambababae at hindi gumagamit ng proteksyon. Dahil dito nahawaan niya ng sakit si QC. Ilang malalapit na kaibigan ni QC ang nagpatunay din na nangyari ito. Inihayag ng mga kaibigan ni QC na bagaman binanggit niya ang diborsyo ay hindi pumayag si Peter. Dagdag nila hindi papayag si Peter na makipaghiwalay dahil ito ay may malaking epekto sa kanyang kakayahang pinansyal. Si QC ay may access sa malaking halaga ng pera at kung sakaling maghiwalay, mawawala ng access si Peter sa kayamanang ito. Noong October 11, 2012, si Peter ay inaresto at kinasuhan ng pagpatay. Naghain siya ng not guilty plea at sinabing siya ay inosente sa mga paratang ng pulisya. Makalipas ang isang linggo, nakipag-ugnayan ang abogado ni Peter sa mga pulis. Ipinaalam ng abogado na handang ibigay ni Peter ang lokasyon ng bangkay ni QC. Sinabi ni Peter na ito ay nasa Wildcat Canyon sa South San Diego. Bukod dito, sinabi ni Peter na ang bangkay ay matatagpuan sa isang dumpster sa lugar. Nang makarating sila sa Wildcat Canyon ay agad nilang hinanap ang dumpster na inilarawan ni Peter. Sa loob nito ay natuklasan nila ang ilang mga bagay na pag-aari ni QC. Nakita nila ang kanyang pitaka, isang ID at pera na nagkakahalaga ng $20,000. Nakita din nila ang isang berdeng kumot at natuklasan na may mga braso at binti sa loob, dahilan upang maniwala silang bahagi ito ng katawan ni QC. Ang pagtuklas ay nakapanghihina ng loob dahil ito ay nagpapahiwatig na patay na nga si QC. Sa opisina ng medical examiner ay isinagawa ang isang autopsy at dito napatunayan na ang katawan ay si QC. Nalaman din nila na ang sanhi ng kamatayan ay pagsakal. Sa kabila ng karumaldumal na krimen, si Peter ay nakalaya matapos makapagpiyansa ng $1 million. Ang desisyon na ito ng hukom ay ginawa dahil si Peter ay walang criminal record at may relasyon sa estado dahil sa pagkakaroon ng 3 anak na lalaki.
Kasama sa mga kondisyong ipinataw sa kanyang parole ang pagsuko ng kanyang pasaporte, pagtiyak na hindi siya makakaalis ng bansa at pagbabawal sa kanya na makipag-ugnayan sa pamilya ni QC. Habang nakalaya si Peter ay tumira siya sa kanyang ama na nasa Santa Barbara. Masigasig siyang dumalo sa lahat ng kanyang mga pagdinig sa korte at nagsikap na gumugol ng oras kasama ang kanyang mga anak. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat ay nagbabalak na pala siyang tumakas. Nilabas ni Peter ang kanyang pera sa safety deposit box at gumawa ng ilang cash advances sa kanyang mga credit card. Nang matuklasan na si Peter ay nawawala, isang malawakang paghahanap ang sinimulan. Dahil sa mapera si Peter, ang mga detective ay nahirapan sa paghahanap sa kanya. Kalaunan ay humingi sila ng tulong mula sa US Marshals, umaasa na ang kanilang kaalaman at kagalingan ay makakatulong sa paghahanap kay Peter. Matapos pag-aralan ng footage mula sa airport, natuklasan ng mga detective na sumakay si Peter ng taxi sa Santa Barbara Airport. Pagdating doon ay umupo muna siya sa paliparan ng ilang sandali bago umalis muli. Nakuha ng mga detective ang footage ng taxi na sumundo kay Peter at naghatid sa kanya. Upang makakuha ng karagdagang mga idea kung saan si Peter, ang mga detective ay nagsagawa ng pagsusuri sa kanyang tahanan sa Santa Barbara. Sa paghahanap na ito, natuklasan nila ang ilang mga libro at mga DVD na may kaugnayan sa Canada. Bukod pa rito, nakakita sila ng mga aklat kung paano mamuhay nang nagtatago sa batas. Matapos pag-aralan ng ebidensya ay napagpasyahan ng mga pulis na si Peter ay malamang napatungo sa border ng Washington at may balak na pumasok sa Canada. Ang mga hinalang ito ay lalong pinalakas ng mga pahayag na nakuha mula sa mga anak ni Peter. Kanilang isiniwalat na ipinaalam sa kanila ng kanilang ama ang kanyang mga plano upang tumakas. Ibinahagi ni Peter ang kanyang intensyon na maglakad sa hangganan ng Canada at maghanap ng simpleng trabaho upang makaipon ng pera na may layunin na muling makasama ang kanyang mga anak. Sa loob ng 3 taon ay sinundan ng US Marshals ang mga lead na nakita si Peter sa Canada, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nagbunga. Ang paghahanap kay Peter ay umabot ng ilang taon, dose-dosenang mga opisyal, pera at oras ang ginugol, ngunit ang kaso ay nanatiling hindi nalulutas at ang paghahanap ay tila walang patutunguhan. Noong August 2018, nagpasya mga detective na balikan ang kaso ni Peter. Naniniwala sila na kailangan ng isang mas agresibong diskarte para mapanagot ang may sala. Dahil dito, lumapit ang isang detective sa Public Information Office sa kanilang departamento at tinalakay ang potensyal kung ipapaalam sa buong mundo ang kaso. Napagkasunduan nilang kailangan muli itong pagtuunan ng pansin. Naniniwala ang mga opisyal na maaaring tumakas si Peter sa ibang lugar, kaya napakahalaga na maikalat ang kwento sa ibang bansa. Dahil sa kasikatan ng mga podcast noong 2018, naisip ng mga detective at ng public information officer na ang paggamit ng podcast sa kaso ay maaaring magdulot ng mga bagong impormasyon. Pinangalanan nila ang podcast na Countdown to Capture at ang unang episode ay naipalabas noong Setyembre 2018. Ang podcast ay agad na nagdulot ng pagdagsa ng interes sa kaso ni Peter. Binaha ng mga tip ang linya mula sa buong mundo kabilang ang mga lokasyon na kasing layo ng Ukraine at Japan. Sinasabi ng mga tao na nakita nila si Peter sa iba't ibang lugar na nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga investigador. Upang higit pang mapadali ang paghahanap kay Peter, inilagay siya ng US Marshals sa kanilang 15 most wanted list at nag-alok ng $100,000 na pabuya para sa impormasyong hahantong sa kanyang pag-aresto. Ang gantimpala na ito ay mag-iengganyo sa mga individual na isuplong ang anumang impormasyong hawak nila. Sa huling yugto ng countdown ng podcast, nag-iwan ng direktang mensahe ang lead detective para sa kanyang target. Nilinaw ng investigador na oras na para tapusin ni Peter ang kasong ito. Hinihimok niyang isaalang-alang ang epekto ng pagtatago ni Peter sa kanyang mga anak. Binalaan din siya ng pulisya na malapit na siyang matunton ng mga nagsanib na puwersa ng mga alagad ng batas. Nalaman ng mga detective at US Marshal na hindi pala tumungo si Peter sa Canada nang tumakas siya, ilang taon na ang nakakalipas, kundi pumunta pala siya sa Mexico. Natuklasan nila na si Peter ay nagtatago sa Pátzcuaro,
Isang lungsod na naging epektibo upang hindi siya mapansin at tuluyang magtago sa batas ng Amerika. Nag-check-in si Peter sa isang murang hotel gamit ang pangalang Paul Cook at ipinakilala ang kanyang sarili bilang kamag-anak ng mga nawala sa Malaysian Airlines Flight 370. Ang taktikang ito ay nagbigay daan sa kanya upang makuha ang tiwala ng mga lokal at mapanatili ang kanyang privacy. Noong panahon niya sa Pátzcuaro, humingi ng tulong si Peter sa isang realtor para tulungan siya makahanap ng apartment. Sa kabila ng kanyang sikreto at kakaibang ugali ay nagawa pa ni Peter na magkaroon ng relasyon sa isang babaeng nagngangalang Claudia Soto. Nagsimulang magsama ang dalawa at mas naging matatag ang kanilang relasyon. Noong May 2016, sina Peter, Claudia at kapatid ni Claudia na si Adriana ay pumunta sa isang concert. Habang papauwi, napansin ni Adriana na paggewang-gewang ang pagmamaneho ni Peter, kaya't sinabihan niya itong bagalan ng andar at mag-ingat. Sa halip na sumunod ay ipinagpatuloy ni Peter ang kanyang walang ingat na pagmamaneho na humantong sa isang aksidente. Si Claudia ay agad na namatay sa aksidente habang si Adriana ay nagtamo ng malubhang pinsala. Siya ay nakoma pa ng 15 araw. Samantala si Peter ay nagtamo lamang ng maliit na galos. Nakipag-ugnayan ng District Attorney's Office ng Mexico sa pamilya Soto at hiniling sa kanila na lagdaan ang isang dokumentong nagbibigay ng immunity kay Paul Cook sa pagkamatay ni Claudia. Pinawalang sala ng dokumento si Paul sa nangyari at ipinalabas na siya ay isang mabuting tao na hindi sangkot sa insidente. Dahil sa naharap sa matinding pagkabalisa na dulot ng pagkamatay ni Claudia at ng pagdurusa ng kanyang kapatid, pumayag ang pamilya na pirmahan ang mga papeles nang hindi nagtatanong. Gayunpaman matapos mahimasmasan sa pagkabigla at kalungkutan, napagtanto nila na sila ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Si Peter alias Paul ay nakatakas muli. Habang patuloy ang paghahanap, nalaman ng US Marshal na si Peter ay nasa Valle de Bravo. Natakot si Peter matapos mapanood ang ulat na nag-broadcast tungkol sa kanya. Makalipas ang 2 oras nang naglobat ang kanyang iPad ay kumbinsido siya na nahanap na ng mga marshal ang kanyang lokasyon. Dahil dito si Peter ay nagmamadaling umalis at nagtungo sa Cholula. Noong August 2019 ang mga detective ay nakatanggap ng isang tip na dumaan sa US Marshal's Office tungkol sa kinaroroonan ni Peter. At sa loob ng 24 hours nahanap nila si Peter at agad na inaresto. Pagkatapos ay ibinalik siya sa US upang harapin ang mga kaso para sa pagpatay sa kanyang asawa. Matapos ang paglilitis siya ay nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong, ngunit maaaring mag-apply ng parole matapos lamang ang 15 taon. Matagal na kamit ang hustisya sa pagkakataong ito, ngunit sa tulong na rin ng social media ay agad natapos ang pagtatago ni Peter. Isa na namang kwento ang inyong natunghayan. Salamat sa pakikinig at sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. Bago ko tapusin ang video, shoutout po Miss Marian Ortiz from Batangas, Mr. Bembol Panganiban, Miss Marcia Aquino, Miss Wilma Hughes, Miss Risa de la Cruz, Miss Jarrell, Miss Elona Jean, Mr. Edwin Mariano, Mr. Randy Piano, and Miss Jing Castillo. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.